Ugat ang usapin matapos maglabas ng pahayag ang DSWD kaugnay sa content creator na si Daddy Frankie o At pwede din naman pong i-adjust ninyo yung batas sa pangangailangan ngayon ng Pilipinas. Ibang klase na ngayon. Yung mga taong tumutulong, sila pa yung napapasama. No? Ganun na ba talaga tayo babaw mag-isip? No? Dahil lang may batas? Okay? Hindi nyo ba naisip na yung batas na sinasabi ninyo nung time na yan ay ginawa, no? Hindi pa tayo ganito kahirap, hindi pa ganito kalugmok ang Pilipinas, hindi pa ganito karami yung mga pulubi, nasisiraan ng ulo, mga matatandang na napabayaan, mga batang napabayaan sa kalye. No? Hindi nyo ba naisip yan? DSWD? Baka it's time to update, no? Tingnan nyo uli yung batas about dyan sa sinasabi ninyo. Hindi ba kayo nahihiya na yung mga taong tumutulong, no? Siya pa yung binabalikan ninyo dahil lang sa rules, dahil lang sa batas, dahil sa na-exploit. Hindi nyo ba nakikita yung sitwasyon ng mga taong tinutulungan? Kaya ko po ito nasasabi kasi grabe naman, no? Parang yung gusto nyo kasing ipa-implement na batas, hindi pwedeng mangyari kasi alam naman natin na yung mga vloggers na yan, kumukuha iyan ng itinutulong nila from the sponsor and from the revenue. So paano sila magkaka-revenue kung wala silang i-upload? Ay nako, siguro mas maganda talaga mapag-usapan ito, no? Magkaroon pa ng mga vloggers, no, na mag-reaction, bigay ng importansya sa issue na to. I think it's about time, no? Kasi nakikita namin, kaming mga vloggers na naka-follow dito sa mga content creator na sa charity vlogging, nakikita kasi namin yung intention nila. Kayo hindi nyo ba nakikita? Or lagi nyo sinasabi dahil yan ng batas o dahil nasisilip kayo na trabaho nyo dapat yun? Ako po ay nagtatanong lamang, DSWD, at sa lahat ng kinauukulan na mayroong access or sila yung nakatoka sa ganitong mga gawain. Kasi bakit kailangan ninyo maglabas pa ng babala sa lahat ng mga content creator na charity vlogging para lang ipa-implement yung gusto ninyo? Pag pina-implement nyo po ba yan, kaya nyong gawin yung trabahong ginagawa nila? Ano po bang nagagawa ng DSWD? Pasensya na po, no, sa mga ahensya ng ating gobyerno sa DSWD. I know tumutulong kayo, no? Which is kasi yung trabaho ninyo at may pondong binibigay sa inyo. Pero paano po ang tulong na ginagawa nyo? Yun po yung question namin. Yun po yung hinaing namin. Yun po yung nakikita namin mali dyan sa batas na gusto nyo pa-implement. No? Wala pong problema na sumunod sa batas. Ang problema po namin ay yung mga nakikita naming naghihirap na wala naman po kayong ginagawa. May ginagawa kayo, kulang na kulang. Bakit? Kasi kulang kayo sa budget. Bakit kayo kulang sa budget? Kasi may ilang mga opisyales at trabahador sa ahensya ninyo na maaaring gumagawa ng kalokohan. Huwag na po tayong mag-deny. No? Huwag na po. Kasi talamak po kita naman, di ba? Oh. So, masama pong tanggapin yung katotohanan pero ganun po yung nangyayari. Tapos ngayon, yung mga taong tumutulong, yun yung pag-iinitan nyo. Okay? Yan po ay ang lalamanin, no, ng content ko na to. At bakit ko po nasasabi yan? Kasi meron pong news, no, na ibalita na mayroon daw papalang nilabas ang DSWD para doon sa mga tumutulong na mga vloggers or charity vloggers, no? At ang masakit kasi rito, ang in-example pa nila si Daddy Frankie na alam ng lahat at kilala na ng lahat sa kanyang pagtulong na ginagawa. Okay? At bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, or recommendation, leave it on our comment section. And
Kung hindi na po kalabisan, please follow me on my FB page, no? Yung nakikita niyo po dyan sa screen. And paki-subscribe na rin po. No? Paki-follow pala. Okay? So balikan po natin itong gusto kong i-share na video, no? Regarding dito sa mga hinaing, papansin, or whatever, no? Na sinasabi nitong taga DSWD. Nagbabala po kasi ang DSWD laban po sa ilang content creators na umano'y nagsasagawa ng rescue operations, pagkukup at pagkuha ng mga videos ng mga homeless o beneficiaries ng walang permit at tamang koordinasyon sa gobyerno. Ayon po sa... Okay. Nagbabala ang DSWD doon sa mga vloggers, no, na kumukuha ng mga tao sa lansangan, inaalagaan ng walang proper permit. Okay. Alam niyo po naman pala na may ganitong nangyayari. Bakit hindi niyo po inuunahan yung mga charity vloggers? Sige nga po. Tanong ko lang po sa DSWD. Di ba? Bakit po hindi niyo sila unahan? Bakit hindi niyo sila on the spot, no? Bakit hindi kayo yung magpunta sa lansangan, yung mga nakikita nating mga pulubi na yan? Imposibleng hindi niyo po nakikita yan, no? Mayroon po tayong DSWD all over the Philippines. And all over the Philippines po, meron din tayong mga pulubi, street children, street dwellers, di ba? Natutulog sa mga ilalim ng tulay o sa bangketa, di ba? Bakit hindi niyo po sila puntahan? No, unahan niyo po yung mga vloggers. Sige, dahil pinagkakakitaan kanyo nila. Yun po muna yung tanong ko. No, pinagbabawalan niyo sila. Bakit po hindi niyo unahan? Kayo po ay may pondo. You all have the resources. Bakit hindi niyo po ginagawa? Bakit po inuuna ninyo yung pamimigay? Bakit po inuuna niyo yung porpis, yung AX, whatever na ginagawa ninyo? Bakit hindi po kayo mag-concentrate sa mga taong to? Kasi anong re-reason nyo? Kulang kayo sa pondo. Di ba? Kulang kayo sa manpower. So ngayon, may mga ganitong gumagawa, pagbabalaan ninyo, sasabihan ninyo walang proper coordinations. Tama po ba yun? Nagtatanong lang po ako, kasi yan din po yung tanong ng karamihan. Bakit ganun kayo kahigpit samantalang hindi nyo naman kayang gampanan? Kasi ano na yung reason ninyo, wala na, gas na nasasabihin ninyo hindi nyo kaya lahat. So, kung hindi nyo pala kaya, bakit kayo nagrereklamo sa gumagawang ganito? So, sasabihin ninyo, kailangan lang namin ng proper coordination at permit. Pag kumuha po sila ng permit, ano po ang mangyayari? Hindi na po sila makakapag-vlog, di ba? Kasi bawal, isa sa bawal ay yung sinasabi ninyong pag-i-exploit sa kahirapan nila. Di po ba? Yun yung i-reason ninyo. DSWD kailangan tiyakin na hindi naabuso o nagagamit lamang sa content ang mga mahihirap kapalit ng views, likes at viral videos sa social media. Okay? Yan po yung dapat ninyong tingnan, mga sir, mga ma'am. Di ba? Yan po dapat yung tingnan ninyo. Kung yan ba ay na-exploit. And beside from that point, no? Kung nanonood kayo ng talaga nagcha-charity vlogging, nakikita niya naman po, di ba, yung ginagawa. Nanduroon yung kamag-anak, kapatid, magulang, or relatives or guardian. Sa kanila po humihingi ng permiso bago sila kumilos. Hindi naman po nila basta nakuha yan tapos inalagaan. Oo, may mga ganong instances kasi hindi nila alam kung nasaan yung mga parents. Di ba? Bakit po kayo hindi nyo ginagawa yun? Ibabalik po namin ang ibabalik to. Bakit po hindi ninyo ginagawa yun? Bakit yung nakita nila, no, nasa kalye na yan, inalagaan nila? No. Kasi nakita nila yung kalunos-lunos na itsura.
bago po nila i-content yan. At ilan po ba sa mga nakuha ng mga vloggers na yan, charity vloggers na yan, yung nag-viral? Ang nakikita nyo lang po kasi yung mga nagba-viral, no, yung maraming nanonood, yung maraming views. Kaya iniisip nyo, kino-content sila, ini-exploit sila. Pero hindi nyo po ba naisip na hindi lahat ng mga kinontent ng mga charity vloggers na yan ay nag-viral? Pero natulungan po nila. Di po ba? Higit pa po ng ahensya dapat ring protektahan ang dignidad at privacy ng mga taong tinutulungan, lalo na ang mga bata, senior citizen at mga vulnerable individuals. Pero paglilinaw po ng ahensya, hindi po sila tutol sa mga pagtulong ng mga pribadong individual. Dahil dito, hati ngayon ang opinyon ng mga netizen. Hindi kayo tutol, pero ano po yung ginagawa ninyo, mga sir, mga ma'am? Ano po yung ginagawa ninyo? Ini-enforce ninyo yung batas. Di ba? Hindi po ba dapat balikan ninyo kung ano yung kailangang i-revise sa batas? Kasi po, katulad ng sinabi ko kanina sa simula ng content ko, yang batas na yan, hindi natin alam kung kailan po yan ginawa. No? Baka yan pong time na ginawa yung batas na yan, tayo po ay isa sa pinaka may kayang bansa sa Southeast Asia. Angat tayo sa Singapore, sa Malaysia, sa Indonesia, no? Yan yung time na tayo ay tinitingala, no, ng ibang bansa. Dahil tayo yung advance. Maaaring during that time pa, wala pang pulubi, wala pang mga street dwellers. So, maybe it's about time na tingnan nyo po yan kasi tingnan nyo yung sitwasyon ng Pilipinas ngayon, no? Yung mga bansang umahanga sa atin ngayon, ngayon, wala na. Milya-milya na yung layo sa atin. Bakit? Kasi inalagaan nila yung governance nila. Hindi nangurakot. Huwag nyo na pong itanggi yan. Hindi ko po sinasabi na lahat ng nasa DSWD, buong gobyerno po. Lahat po ng umupo nangurakot. So tingnan nyo po sana, no? Maybe it's time, no, na balikan ninyo yung batas na yan at i-revise ninyo, no, to include itong mga totoong nagcha-charity vlogging. Have some leverage sa kanila, no? Bigyan nyo naman ng konting konsiderasyon. Hindi lang sa pagsasabi na naiintindihan ninyo, no, na hindi kayo against sa mga tumutulong na private person. No? Ano yung gusto niyo pong tumulong, yung mga multi-billionaire, millionaire? Yun po ba yung inaasahan ninyong private citizen? Ilan lang po yan dito sa Pilipinas at hindi po lahat yan maglalabas ng pera nila na katulad ng ginagawa ng mga charity vloggers. No? Mayroon na ba tayong nakita? Ilan lang sila. Ilan libo po yung naghihirap sa buong Pilipinas na mga matatanda. Kinalimutan na mga batang nagpakalat-kalat sa kalye. No? Mga may problema sa pag-iisip na nakatali, nakakulong. Ang dami po niyan. Yun po ba pinupuntahan ninyo? Ayun nga pong nasa kalye, hindi nyo na tinitingnan eh. Di ba? Umiiwas kayo ng tingin. Huwag nyo pong sabihin na hindi dahil ang dami oh. Oh, ano sabi ninyo? Eh, kinukuha naman namin, tumatakas din. Pag tumakas, wala na. Eh bakit po dito sa mga kumukup-kup na charity vlogger, may tumatakas din naman. Pero bakit binabalik-balikan nila? Yun po yung sa amin, yun po yung nagiging tanong namin eh. No? Kino-content po sila kasi kailangan nila ng tulong. No? At sa paraan ng pagkukontent sa kanila, meron tayong mga kababayan na may mabubuting kalooban na tumutulong sa mga charity vloggers na to. Kung kumita man sila, saan po ba napupunta? 'Di ba? Yung totoong nagcha-charity po. At kung iniisip ninyo na kumukuha sila doon sa revenue nila, of course.
Kasi hindi rin naman po sila mga multi-billionaire eh. Hindi naman po sila mga milyonaryo. Katulad din po namin sila, katulad din po natin sila na mga common tao. Yun nga lang, mas mayroon silang enthusiasm, no? Eagerness to help those people. No? Mas masidhi po yung kagustuhan nila na tulungan yung mga taong yan. Kesa po sa kumita. Hindi ko po inaalis na kikita't kikita sila at kukuha't kukuha sila. Kasi may pangangailangan din po sila. Pero at the same time, nakakatulong. Yun po yung mahalaga, yung nakakatulong sila eh. Ngayon, kung ipipilit nyo yung batas, tignan nyo po yung mga totoong nagcha-charity vlogging. No? Tingnan nyo po yun. May ilan ang nagsasabing mas okay na raw ang tumutulong kahit content creator kaysa wala umanong ginagawa ang iba. Nakakadismaya rin daw ang ganitong pahayag ng DSWD na imbes na matuwa at magpasalamat ay tila baga parang lumalabas na mali pa ang pagtulong sa kapwa. Di ba? Ultimo, yung mga tao. Ganon yung pananaw. Ngayon, alam namin, ako personally, alam ko, no? Kaya nga sabi ko, it's time na bisitahin ninyo yung batas na yan. No? I think it's about time na tingnan nyo yung batas na yan. Hindi yung i-enforce ninyo na alam nyong kulang kayo sa capability to help those people. Di ba? Taong bayan na nagsasabi, oh. Kahit na sabihin natin na sinasabi ng announcer na hati, oo hati, pero karamihan dyan, no, mas sumasang-ayon sa ginagawa ng mga charity vloggers na yan. Kesa sa pabayaan sa kalye, kesa sa tuluyang masiraan ng ulo yan, kesa mamatay yan, no, na may dinaramdam sa katawan, or mamatay yan na sobrang sakit yung nararamdaman. No, o namatay na lang yan na hindi nakaramdam ng pagkalinga. Goodness. Karamihan daw kasi sa mga natutulungan ay yung mga tunay na nangangailangan at hindi nakikita at napupuntahan ng gobyerno dahil kung hindi pa umano nag-viral ay hindi pa kikilos ang pamahalaan para maabutan ng karampatang tulong. Correct. Example, yung batang lumabas sa yung ano, pulubi na lumabas doon sa Imbornal. Nag-viral, kaya tinulungan. Di ba? Oh, marami po ang ginawa ang ahensya natin na DSWD na kung hindi nag-viral, hindi pa natulungan. Aminin niyo po yan. No? Huwag niyo po sasabihin na mayroon kayong ginagawa, hindi po namin dinidiscredit dyan. Thankful po kami kasi may ginagawa kayo, pero kulang na kulang po. Tapal-tapal yung ginagawa ninyo. No? Hindi nyo po tinutulungan talaga, tinatapalan nyo lang, nire-remedyohan nyo lang yung problema. Hindi nyo po tinitignan yung main source kung bakit may ganong problema. Kahirapan. O, pagkahirapan, sino may problema? Di ba? Alam na natin, mga mahihirap nga yan. Pero dapat turuan ninyo. Hindi yung inaabutan nyo lang, panapa lang. At saka sino ba yung mga tinutulungan ninyo karamihan? Yung mga butante. O yung mga may sakit sa pag-iisip na yan. Ha? Yung mga elderly na yan na hindi na makalakad. Bakit hindi nyo tinutulungan? Kasi hindi na sila butante. Oh. So, hindi ko po sinasabi na lahat ng tao sa DSWD ganyan. No? Pero yun po yung nakikita ng taong bayan. Kaya nga nakakapagsalita ng ganyan yung mga netizen eh. Di ba? Dahil yun yung totoong nangyayari. Yun yung nakikita ng buong Pilipinas at even other countries. No? Maaring ini-insist ninyo yung ganyan, bawal-bawal. Bakit? Kasi nakikita ng tao na yan ay dapat trabaho ninyo. Ayan, lumalabas. Oh. Diba? Kasi trabaho nyo yan eh. Kung hindi nag-viral, hindi nyo papansinin. Huwag nyo sabihin mali yung sinasabi ng mga tao. Di ba?
Ang dami dyan sa lansangan, no? Hindi nyo pinakikialaman kasi walang pumapansin, kaya hindi nyo rin pinapansin. So pag may pumansin at nakakot ng atensyon ng taong bayan, yan, papasok kayo, eepal kayo. Pasensya na po, dahil yun yung totoo. Pero may mga netizens ding naniniwalang hindi dapat gawing content ang paghihirap ng tao at mas mainam pa rin umano kung maayos at legal ang proseso ng pagtulong. Doon sa mga nagsasabing yan yung mga taong walang pakialam. No? Yan yung mga taong maganda ang pamumuhay. Yan yung mga taong nakakain 3 beses isang araw. Yan yung mga taong walang pakialam sa kung ano yung nangyayari sa kapwa nila na naghihirap. Pasensya na doon sa mga taong sumasang-ayon. No? Huwag niyo pong ipilit yung batas natin kasi hindi na akma yung batas na nangyayari ngayon sa realidad ng buhay, sa buhay ng mga Pilipino. No? Unang-una, hindi po magsusulputan ng mga charity vloggers. No? At wala pong mga beneficiary na lalapit sa mga charity vloggers kung sila ay nabibigyan ng tamang tulong. No? Yun yung hindi ninyo matanggap. No? Na mayroong gustong humingi ng tulong or magpatulong sa mga charity vloggers kasi wala silang maasahan sa ahensya ng gobyerno. Ano yung nangyari doon sa latest vlog ni Daddy Frankie? Yung tatay ni Toto. Lumapit sa DSWD, anong nangyari? Yung pera na binigay sa kanya, yung tinulong sa kanya, anong ginawa? Pinanggasolina, pinangpakain. Ilang beses nagpabalik-balik. Hindi ba? Huwag niyo sasabihin kasi marami tinutulungan namin, didagdagan niyo yung manpower ninyo. Pag dinagdagan niyo yung manpower niyo, kulang, sasabihin niyo kulang kayo sa pondo. So mayroon kayo lahat ng alibay. Di ba? So saan ngayon pupunta yung tao? Kung desperado na sila, kung wala na silang magawa. Ang gagawin lang nila, ipapakita lang nila yung kahirapan nila. Which is yun naman yung totoong nangyayari, naghihirap sila. Oh. Binayolate na yung karapatan nila. Paano na-violate yun? Nanduro naman sila. Alam nila na iba-vlog sila. Alam nila na magiging content sila. Oh. Paano pa naging bawal yun? Di ba? Bawal kasi yun yung sinasabi ng batas. Pero sino ba gumawa ng batas? Paano ba ginawa yung batas? Kailan pa ginawa yung batas? Akma pa ba yung batas na yan sa realidad na nangyayari sa buhay ng Pilipino ngayon? So yun po dapat ang tingnan ninyo. No? Yun yung dapat na tingnan ninyo. Hindi yung nakita ninyo na nag-viral, no? Pinag-usapan, tapos kayo yung nabalikan. Kasi trabaho niyo dapat. Ugat ang usapin matapos maglabas ng pahayag ang DSWD kaugnay sa content creator na si Daddy Frankie o Frankie Bugarin kung saan pinuna ng ahensya ang umano'y unauthorized rescue operation, unlicensed shelter at pagpo-post ng videos ng mga vulnerable individuals sa social media. Tingnan mo, bakit si Daddy Frankie? Sige nga, bakit si Daddy Frankie yung tinarget ninyo? Bakit hindi yung ibang charity vlogger? No? Pugong Biyahero, Kalingap, Tekram, Pony Alde, charity vlogger yung mga yan. Bakit hindi nyo tinarget? Kasi among them, siya yung pinag-uusapan. Si Bench TV, na-feature na rin sa DSW din. Bakit hindi siya? Di ba? Kasi mas nagba-viral si Daddy Frankie. Mas marami ang nanunood kay Daddy Frankie at nakikita sa buong mundo. So ano nangyari? Kayo yung binalikan. Dahil trabaho nyo dapat yan. Yung totoo lang po tayo mga sir, mga ma'am, pasensya na po. Ha? Anong ginawa ni Daddy Frankie? Sumunod siya. Di ba? Kinuha ninyo yung mga beneficiary niya. No, anong ginawa nyo ngayon? Yung taong inaalagaan ni Daddy Frankie,
Anong ginawa ninyo? Ginawa niyong labandero. Kung totoo man, ha? Ginawa niyong labandero ng mga damit ng mga kasama niya. Di ba? Dahil, nakakausap nyo? Oo, pero low IQ yun. So, there's something wrong pa rin sa kanya. Bakit kailangan siya yung pag-asikasuhin niyo? Oo, part ng training nila yan. Maging responsible sila sa sarili nila. Hindi doon sa mga kasama nila. Di ba? Oo, part ng program ninyo yan. Naturuan sila na maging independent. But, for themselves, hindi sa iba. Kaya nyo nga kinuha yan dahil kailangan yung tulungan eh. Unauthorized shelter. Sige, sabihin na natin unauthorized shelter yan. Ano ba yung purpose nun? Di ba? O kasi nung kumuha siya ng authorization. Di ba? Pero wag niyo pong pagbawalan na mag-video. Kasi hindi naman po yan binidyo para lang magkaroon ng views. Binidyo po yan para ipamukha sa inyo, sa gobyerno, sa buong mundo, na ito po yung sitwasyon ng mga Pilipino na naghihirap sa Pilipinas. So dapat gawin niyo po yung trabaho ninyo. Hindi po dito nyo pwedeng irason na kulang sa budget, kulang sa manpower. No? Kung yan po nang yan, yung irarason ninyo, wala pong mangyayari sa mga nasa lansangan na yan. Gawan nyo po ng paraan kasi trabaho po ninyo yun. May pondo kayo. Ngayon, itong mga taong to na humahanap ng paraan para makatulong in a way na alam nilang maibibigay nila yung pangangailangan, pinagbabawalan niyo po. Bakit ayaw kumuha nila ng permit talaga to operate? Kasi pagbabawalan ninyo na mag-video, alam nyo doon po sila kumukuha ng itinutulong. Wala naman po lang silang pondong nakukuha sa gobyerno eh. Pag ginawa po ba nila yan, hahatian nyo sa pondo ninyo? Tanong ko po sa DSWD. Sige, sabihin na natin, tumupad si Daddy Frankie. Si Daddy Frankie na rin lang yung in-example ninyo kasi siya yung sikat ngayon. Halimbawang kumuha si Daddy Frankie ng permit, kinumpleto niya lahat yan. Paano siya ngayon tutulong dahil ayaw niyo ipabidyo? Sige nga po. Kumpleto siya ng requirements. Hindi niya binidyo. So paano siya bibili ng gamot? Paano niya dadalhin sa mga gagamutan yan? Paano siya pupunta sa lugar na yon? Paano niya dadalhin diyan sa Maynila? Sige nga po. Hindi po milyonaryo. Ordinaryong tao si Daddy Frankie. So saan siya kukuha ngayon ng kanyang pangtustos? Pag nangingi po ba siya sa inyo, bibigyan nyo? Tanong ko lang po sa DSWD. No? Pagka tumupad ba si Daddy Frankie sa mga requirements ninyo dahil yan yung sinasabi ng batas, bibigyan nyo po ba siya ng pondo? Given, may facility na siya. Meron na siyang shelter. Kukuha na lang siya ng permit. Hindi na po kayo tutulong sa pagpapagawa kasi meron na eh. Yun na lang po. No? Yung panggasolina, pangkain niya. O wag na, sabihin na natin, aalisin na natin yung mga videographer, editor niya kasi hindi na naman niya i-vlog eh. Magkakaroon na lang siya ng kasama na magbibit-bit doon. Kasi kayo, may ganun kayo eh. May mga kasama kayo eh. Ilan kayong mga kumukuha. Sige. Bibigyan niyo po ba siya ng pondo? Sige, sabihin natin. Kasi hindi niyo kayang gawin yan. Diba? Kasi nga sa inyo, kulang pa eh. Sabi niyo eh. Pumunta na lang tayo sa sitwasyon na, sige, kukunin na lang nila Daddy Frankie. Ang iba-vlog na lang nila yung pagkuha sa street. No? Tapos, dadalhin sa inyo. Pagdating sa inyo, dating sa gate nyo, patay na yung camera. Okay lang ba po sa inyo yun? Sila yung kukuha na dapat trabaho nyo yun kasi hindi nyo magampanan kasi nga, kulang kayo sa manpower. Eto, magbo-volunteer sila Daddy Frankie. Kukunin lang nila. Siyempre, ibibidyo lang nila yung part na yun. Yung kinuha nila. Para hindi natin masabi na pinuwersa. Di ba?
Para lang may ebidensya na kusang sumama, hindi pinilit. No. Tapos dadalhin sa inyo, sa gate mismo ninyo, sa DSWD. Ite-turn over sa inyo. O wag na natin videohan yung pag-turn over sa inyo kasi nahihiya kayo, ayaw nyo magpa-video eh. Diba? Yun yung ginawa ninyo kay Daddy Frankie nung kinuha nyo yung mga beneficiary niya. Nakiusap yung mga personnel na wag silang video. O, okay, gaganon din gagawin ni Daddy Frankie. Pagdating sa gate ninyo, off the cam. Bigay sa inyo yung mga napulot niya. Ha? Yang mga amoy talagang kalye, walang ligo-ligo. Oh, talagang nanggigitata, ibibigay sa inyo. Tatanggapin nyo ba? Aalagaan nyo ba? Lilinisan nyo ba? O baka pagtalikod ni Daddy Frankie, pakawalan nyo rin. Oh, kasi po, may mga ganyang instance. No? May mga netizen na nagpapatunay na may mga nakakatakas sa inyo at totoong may natatakasan kayo, di ba? So, hindi natin alam kung talagang tumakas. So, hindi po ito pang mamaliit sa inyo, DSWD. Ito po ay pagpapakita ng realidad na nangyayari. No? So, mag-base na po kayo sa reality. Wag po sa batas na yan. I-amend ninyo, manawagan tayo, manawagan kayo sa mga mambabatas kaysa sa mag-focus sa impeachment ni Inday Sara at kinalimutan na yung control flood project. No? Idagdag natin ngayon to. No? Hindi nyo po pwedeng sabihin na hanggat yan po yung batas, susundin natin. No. Kasi ang tao hindi nakakapaghintay. Nagugutom, nahihirapan, naghahanap ng tulong. So kaya dapat bigyan nyo ng pansin. Kasi hanggat nakikita ng mga taong bayan yung sinseridad ng mga vloggers katulad ni Daddy Frankie, ni Pony Alde, ni Tekram, no? Babalikan po kayo ng taong bayan. Okay? I-amend ninyo yung batas na yan. At tingnan ninyo yung mga vloggers na talagang tumutulong. Oo, kasi marami talagang charity vloggers wannabe. Marami po yan, totoo yan. No? So, bigyan nyo po ng pansin yung ganong bagay. Kasi malaki po ang naitutulong sa inyo actually. Di ba? Malaki ang naitutulong ng mga charity vloggers na yan kasi trabaho ninyo, ginagampanan nila. So dapat, kayo yung tumingin. No? Hindi yung mga charity vloggers. Kasi kung maayos po, yung ginagawa ninyong pagtulong dyan sa mga taong yan na tinutulungan nila, no? Kung naibibigay ninyo, sabihin na natin hindi 100%, nung naibibigay ninyo at napapatino nyo sila, nung inalagaan nyo sila, no? At namomonitor pa rin ninyo, sa tingin ninyo may lalapit sa mga charity vlogger? Di ba? Kahit man lang yung masustain ninyo hanggang sa maging matino sila. Like Oliver. No. Si Oliver, 20 years na nakakulong doon. Ano yon? Wala man lang concern, personality na pumunta sa gobyerno, sa DSWD. Eh bakit ngayon bigla ninyong nakita? Bakit ngayon bigla kayo naging concern kay Oliver? Na nagpadala pa kayo ng DSWD. Anong ginawa ng DSWD? Kinuha pa yung 10K. Alam po ba ninyo yan? Mga sir, mga ma'am. Isolated case. Sige. Sabihin na natin, isolated case. Paano naman po yung kay Kuya Toto? Yung latest na tinutulungan ni Daddy Frankie. 8 years na ganun. Ilang beses na nagpabalik-balik si tatay, walang pumapansin. So ngayon, pinansin ni Daddy Frankie, malamang pansinin nyo rin yan. Maaring hindi na kasi dinerecho na ni Daddy Frankie sa pagamutan. Kita nyo po yung adjustment na ginawa ni Daddy Frankie para lang po, no, hindi malabag yung batas ninyo. Pero makakasili pa rin kayo kasi binidyo pa rin ni Daddy Frankie. Nahingi sa pag-video niya, may nasabi pang ganun si tatay. Ay,
Ay, nako. Please lang po, no, sa mga DSWD, magpakatotoo po tayo. Okay? Hindi ko po sinabi na kayo po ang gumawa ng batas na yan, may mambabatas. Yes, but kayo po ay ang pwedeng magsabi sa mga mangbabatas, no? At mga taong bayan. Pero kayo po ang mag-initiate. Nasa sa inyo po kasi. Ngayon, kung talagang gusto nyong gawin yung batas na gusto ninyo, no, implement yan, I encourage, no, all the charity vloggers. Kunin nyo po yung mga taong napupulot ninyo sa daan, idiretso ninyo, no, sa mga branches ng DSWD sa lugar ninyo. Para po matulungan ninyo. At least in that way, nakatulong pa rin po kayo dito sa mga taong ito. Ang problema, yung may mga nag-aalaga pa pero nakatali, nakakulong. Paano po yun? Ano pong gagawin ninyo doon? Di ba? So please, no? Pakitingnan nyo po yung inyong batas na yan. Kasi it's about time, no? Sa tindi ng hirap ng Pilipinas ngayon, sa tindi ng krisis, no? Hindi po masamang balikan ninyo yung mga ganyang rules. Dahil yung ginagawa ng mga charity vloggers na yan, ni Daddy Frankie, especially si Daddy Frankie, totoo po. Hindi po yan for the views, for the likes, for the shares, for the revenue. Hindi po. No? Kasi yung mga yan, automatic po na maibibigay kay Daddy Frankie at sa kahit sinong charity vlogger pag sila po ay nakitaan ng bukal sa pusong pagtulong. Sasabihin ninyo, hindi bukal yun kasi ginagamit ninyo. Kumikita kasi kayo. Totoo naman, no? Pero bakit sa ganong punto ninyo tinitingnan? Bakit hindi nyo tingnan in another way? No, bakit doon kayo nakapokus na ginamit, kinontent para magkapera lang? Bakit yun yung lagi nyong tinatarget? Bakit hindi nyo nakikita yung ibang paraan, yung ibang bagay na ginagawa ng charity vloggers? Bakit hindi nyo nakikita yung hirap nila, yung pagpupursige nila, yung patient nila, yung pagpapagod nila? Bakit hindi nyo nakikita yun? Ang naiisip nyo, ginagawa, nagpapakapagod sila, hinahabaan nila yung pasensya nila kasi kikita sila. Yung kagad ang iniisip niyo. Pero hindi nyo naisip na yung ibang tinulungan niyan, nag-viral ba, sumikat ba, nakilala ba, nakita ba namin? Oh. Di ba? Balikan nyo po yung lahat ng tinulungan ni Daddy Frankie. Ilan po dyan yung mga tinulungan niya bago siya nag-viral, bago nag-viral si Oliver. No? At yung iba niya pang tinutulungan. Inalam nyo po ba yun? O ang inalam nyo lang yung mga nag-viral at dahil nakatawag na ng attention? Mga tanong pa ulang namin yan, no? Tanong ko rin po yan at tanong ng karamihan. Sinasabi, maaaring sabihin niyo, pinoprotektan. Yes, we are protecting those people that we think, no, have a genuine heart to help those needy person, those mentally ill person, those people na pinabayaan na sa lansangan ng kanilang mga kamag-anak. Kulang sa aruga. Yun po yung binigay ng mga charity vloggers na kasama ang sponsor at mga viewers. Yun po yun, mga sir, mga ma'am. Alam naman namin na alam ninyo yan eh. No, nakikita nyo yan eh. Pero why are you keep on imposing that law na hindi na nga akma sa buhay natin ngayon? Di ba? The best way po, iparevise ninyo yung batas na yan. At habang pinaparevise nyo po yan, work hand in hand sa mga charity vloggers na yan. No? Pwede naman po eh. Hindi po laging yung batas. At pwede din naman pong i-adjust ninyo yung batas sa pangangailangan ngayon ng Pilipinas. At yun ay tulungan ang Pilipinas na bawasan yung mga
pakalat-kalat sa kalyeng pulubi, yung mga taong nawala sa sarili, yung mga matatandang hindi na maaruga or walang nag-aaruga. No? Yun po, yung pare-pareho ninyo. Yung mabawasan or ma-minimize. Okay? Marami pa akong gustong sabihin, kaya lang ang haba niya. No? So, issue lang po tayo. Walang personalan sa mga tao ng DSWD. Okay? Ito po ay opinion ko lamang na nakabase sa ating nakikita, sa aming napanood at sa mga pangyayari. Okay? So, wag niyo po sanang masamain. Tao po kayo ng gobyerno, kaya dapat po huwag kayong balat sibuyas. Natural lang po na kami ay magbigay ng opinion at busisiin yung alam naming medyo hindi na maganda. So, I hope huwag niyo pong masamain. Bagkos, pag-isipan niyo po yung mga puntong sinasabi namin or sinasabi ko. Hindi po to paninira. Constructive criticism po to para sa inyo at para sa mga taong tumutulong. Okay? So hanggang dito lamang. Maraming salamat.